Kasabay ng paglitaw nito sa likuran ni Tandang Lauryo ay ang mabilisan naman itong paghataw ng tabak upang mabilisan siyang kitilan ng buhay. Subalit bago pa man makalapat ang sandata nito sa kanyang leeg, nagawa na niya itong mailagan sa pamamagitan ng sigbin na nagbigay sa kanya ng eksaktong kinaroroonan ng mga ito. Matapos ang mga pangyayaring yon, mabilisan namang umatras si Tandang Lauryo patungo sa lugar na kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Sa paglaho ng mga ilusyong likha ng mga Bertudes, ay ang pag-aho naman ng mga ito sa kanilang harapan. Dahan-dahan itong naglakad papalapit sa kanilang kinaroroonan habang patuloy na pinapaikot-ikot ang mga hawak nilang sandata. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Tandang Lauryo sa mga nilalang, doon niya nakita ang tanga ng mga itong mutya na merong malalalim na kaugnayan sa kalikasan. Ang isa sa mga ito ay ang nalasong mutya ng bahaghari na napapaloob sa isang kristal na halos mangitim na ang kulay dahil sa labis na pagkalason. Ayon kay Tandang Lauryo, na maaaring yon ang pangunahing ginagamit ng mga Bertudes upang makalikha ng mga ilusyon ng kanilang wangis. Dagdag pa niya na napakamapanganib ng ganoong sandata sa kadahilan ng kaya nitong pumatay ng isang nilalang na merong malalim na kaugnayan sa mga karunungan. Maging ang ikatlong mata ng isang dalubhasang antingero ay wala ring bisa sa ganoong mutya ayon kay Tandang Lauryo. Tanging pagramdam lamang ang iyong maaasahan sa oras na ikay makaharap ng taong merong ganoong uri ng mutya. Maliban pa sa kaya nitong tumunaw ng kabal, may abilidad din ng mutsyang yon na mang-alipin ng kahit na anong wisyong likha kung ito ay magagawa niyang pangibabawan ng kanyang kapangyarihan. Ilang minuto pa ang lumipas magmula nang lumitaw ang mga Bertudes. Nananatili lang naman sila Tandang Lauryo na nagmamasid sa buong paligid. Inutusan na niya muna ang kanyang sigbing magkubli nang sa gayoy magawa siya nitong mabalitaan ukol sa eksaktong kinaroroonan ng kanilang kalaban. Maya-maya pa, bigla naman silang napatingin sa isa pang kasama ng dalawang Bertudes dahil sa may kung ano itong bagay na kinuha sa kanyang bulsa. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa bagay na yon, bumungad sa kanya ang dalawang buto ng tao na merong napakaraming ukit. Gulat na gulat noon si Tandang Lauryo sa kadahilan ng minsan na niyang narinig ang gamit ng ganoong armas sa pakikipaglaban. Ayon sa kanya, na ang ganoong uri ng sandata ay siyang pangunahing armas laban sa mga nilalang na merong mga dugo ng aswang. Bagaman walang purol ang mga ito, ang pagsilay doon ng mga aswang ay nasa ibang aspeto. Kung ang paningin ng mga ordinaryong tao ay isa lang yung ordinaryong buto, ang paningin naman ng aswang sa bagay na yon ay isang malalagaring armas na merong maliliit na hibla ng mga patalim. Dagdag pa ni Tandang Lauryo na kapag natamaan ng isang beses ang aswang gamit ang butong yon, tuluyan itong mapaparilisa ang buong katawan ng nilalang na para bang nalagyan ito ng kakaibang kamandag na mabilis umepekto. Kapag nagkataong naparalisa na ang buong katawan ng aswang, yun na ang magiging huli ng kanyang buhay. Kahit anong gawin niya, hindi na mababago ang isang araw na palugit bago kumawala ang kanyang diwa sa kanyang katawang lupa. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Tandang Lauryo sa bagay na yon, mariin niyang binalaan ang kanyang mga kapatid na paigtingin ng labis na pag-iingat. Anya, kinakailangan nilang ituon ang kanilang atensyon sa Bertudes na humahawak sa mga butong yon kung nais nilang masilayan ang mga susunod pang araw. Maya-maya pa,
bigla namang nagsipaghanda ang pangkat ni Tandang Lauryo nang masipat nila ang dahan-dahang paglaho ng 3 bertudes. Wala na silang nagawa noon kung hindi ang magsikumpulan at maging handa sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Habang patuloy nilang pinakikiramdaman ang mga bertudes na naglaho na parang bula, laking gulat na lamang ni Tandang Lauryo nang biglang sumubasob ang pagmumuka ng isa sa kanyang mga gabunan na nasa unang bahagi na kanyang kinatatayuan. Kasabay ng pagbagsak ng katawan nito ay siya namang paglitaw ng bertudes na nagtatanga ng sinumpang buto ng tao. Nakangisi yon kay Tandang Lauryo habang mabilis ang umaamba ng mga susunod na pag-atake. Nang masipat naman yon ng pinunong gabunan, mabilisan niyang inutusan ang iilan sa kanyang mga kasama upang lisanin ang buong paligid. Tinawag niya dinoon ang Sigbin sa kanyang isipan nang sa gayoy magawa nitong makipag-isa sa kanya sa lalong madaling panahon. Paglapat ng mga sinumpang buto sa katawan ni Tandang Lauryo, mabilis na naman niyang naramdaman ang pagsuot ng matatalas na hibla ng patalim sa kanyang katawan. Halos hindi nito magawang kumalas sa kanyang balat na siyang nagbigay ng labis na sakit sa sigbing nagsisilbi niyang baluti at kabal sa digmaan. Maya-maya pa, nagawa na ding maialis ng bertudes ang butong yon at kasabay nito ang mabilisang pagsugod ng isa pang bertudes na nagtataglay ng mutya ng bahaghari. Nang masipat yon ng isang gabunan, mabilisan naman niya itong hinarangan upang magawa niyang maprotektahan ang kanilang pinuno. Pagsalag niya sa pagsapak nito, mabilisan naman siyang tumilapon sa kadahilan ng hindi niya nagawang mapangibabawan ang pisikal na lakas ng nilalang. Tsh! Mahina! Masyadong mahina! Wika ng bertudes, pagsilay nito sa gabunang tumilapon sa pinakadulong parte ng gubat. Nang masipat ni Tandang Lauryo ang pangyayaring yon, pilit naman niyang tinataga ng kanyang katawan upang maipagpatuloy ang digmaang kanyang kinakaharap. Sinugatan na din niya noon ang kanyang sarili nang sa gayoy magawa niyang mabawi ang parte ng kanyang katawan na nalagyan ng sumpa. Hindi maglalaon, Ikran. Luluhod ka na din sa lupang iyong kinatatayuan. Wala pa akong kilalang demonyong napangibabawan ang sandatang ito. Kahit anong gawin mo, sinisigurado ko sa iyong huli na ang lahat. Wika ng bertudes na nagmamay-ari ng sinumpaang buto ng tao. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, pilit naman siyang naghanap ng kasagutan sa pamamagitan ng pagtanong sa sigbi na kanyang alaga. Maya-maya pa, bigla na lamang napaluhod si Tandang Lauryo nang marinig niya ang sinabi ng sigbin ukol sa sumpang patuloy na kumakalat sa kanyang katawan. Ayon sa nilalang, na para magawa niyang matalo ang sumpang yon, kinakailangan niyang makuha ang lunas nito sa bertudes na nagtatanga ng sandata. Labis siyang naniniwala na ang ganoong sandata hindi lang para sa uri ng mga aswang. Anya, kung para lang sa aswang ang kamandag nitong dala, hindi yun hahawakan ng bertudes na merong pag-iingat. Dagdag pa ng sigbin na kahit anong lalim ng kamandag nitong dala, meron at meron pa rin yung lunas o pangontra. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo, muli na namang bumalik ang kanyang lakas upang harapin ang mga ito. Binulungan niya ang kanyang mga gabunan noon na maghanda upang tugisin ang bertudes na nagtatanga ng sandata. Sa puntong yon, napagtanto nila Tandang Lauryo na upang magapi ang mga bertudes, kinakailangan nilang makuha ang lunas para sa sumpang patuloy na kumakalat sa kanyang katawan.
Bagaman wala silang ideya kung ano ang wangis ng lunas na yon, pilit pa rin nilang ginagawa ang kanilang mga binabalak, alang-alang sa nanganganib na buhay ng pinunong gabunan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga dahan-dahang gumalaw ang pangkat ni Tandang Lauryo upang magawa ang kanilang plano. Matapos itong masilayan ng 3 bertudes, mabilis namang naglaho ang mga nilalang na yon hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng nawala ang mga bakas nito. Sa pagpapatuloy ng pagramdam nila Tandang Lauryo sa buong paligid, halos hindi nila maipagkaila ang pagkabahala nilang nararamdaman. Napakalakas na din ang pagkabog ng kanilang mga dibdib na tila ba nalagay na sila sa sitwasyong hindi na nila gaanong kontrolado. Maya-maya pa, bigla na lamang natigilan sila Tandang Lauryo nang marinig nila ang isang napakalakas na pagsigaw na nanggagaling sa isa nilang kasama. Kasabay ng pagsigaw nito ay ang mabilisang pagbagsak ng katawan nito sa lupa dahil sa pag-ataking kanyang natamo. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa gabunang yon, doon niya nakita ang bertudes na nagtatanga ng sinumpaang buto ng tao. Walang sabi-sabi, mabilisan itong sinugod ni Tandang Lauryo upang dakpin sa pagbabakasakaling magagawa niyang makuha ang lunas sa lalong madaling panahon. Subalit, hindi pa man siya nakakalapit sa nilalang, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 2 nitong kasama na mabilisang tumatakbo patungo sa lugar na kanyang kinaroroonan. Wala nang nagawa noon si Tandang Lauryo kung hindi ang manatili habang pinaghahandaan ang mga susunod na mangyayari. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa mga bertudes, doon niya nakita ang paglaho ng mga katawan nito dahil sa bisa ng mutya ng bahaghari. Sa puntong yon, wala na siyang nagawa kung hindi ang ipagpatuloy ang kanyang pagsugod. Paglapit niya sa 2 bertudes, mabilisan siyang nakipagpalitan ng pag-atake sa mga ito upang mabigyan ng pagkakataon ang iilan niyang mga kasama na madakip ang kanilang kalaban na nagtatangan ng lunas na kanilang inaasam. Halos gawin na noon ni Tandang Lauryo ang lahat. Magawa niya lamang mailayo ang 2 bertudes sa nilalang na kanilang pakay. Bagaman marami na siyang natatamong sugat sa kanyang buong katawan, pilit niya pa ring tinitindigan ang kanyang hanay sa lugar ng digmaan. Anong akala mo, Ikran? Magagawa mo kaming pagsabayin? Huwag kang masyadong magmataas dahil lamang sa nagawa mong mapaslang ang iilang mahihinang bertudes sa aming uri. Wika ng isang bertudes. Nang marinig naman ito ni Tandang Lauryo, ngumisi lang naman ito habang sumasagot ng, Hindi ako nagmamataas. Sadyang wala lang akong pagpipilian. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang muling pagsugod ni Tandang Lauryo sa kanyang mga kalaban nang walang pagdadalawang isip. Dahil sa kanyang ginawa, mas lalo pang nagalit ang kanyang mga kalaban sa kadahilan ng matinding insulto ang kanyang ginawa sa abilidad ng mga ito. Maya-maya pa, mabilis na namang sumugod ang 2 pinuno ng mga bertudes dahil sa tindi ng galit nila. Walang habas nilang pinaghahataw ng kanilang mga sandata si Tandang Lauryo hanggang sa dumating ang puntong napaluhod na ito sa lupa. Bagaman naghirap ang pinunong gabunan, patuloy pa rin siyang nagmamatigas sa hanay na kanyang pinoprotektahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtutuos, panay naman ang ginagawang pagsipat ni Tandang Lauryo sa kanyang mga kasama kung nagawa na ba nitong madakip ang bertudes. Subalit sa ilang ulit niyang pagsipat sa kanyang mga kasama, kitang-kita niya ang labis na paghihikahos ng mga ito na para bang hindi pa sila sapat para dakpin ang nilalang. Sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban ni Tandang Lauryo sa 2 pinuno,
dumating na nga ang puntong labis niyang kinakatakutan. Habang patuloy niyang nilalabanan ang mga ito, bigla na lamang naparalisa ang kanyang buong katawan dahil sa pagod na kanyang nararamdaman. Bagamat nagnanais pang lumaban ang kanyang isipan, sumuko na ang kanyang mismong katawan. Sa pagkahandusay ni Tandang Lauryo sa lupa, bigla namang napasigaw ang lahat ng gabunan nang masipat nila ang dalawang Bertudes na mabilisang kumakaripas ng takbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Segundo lamang noon ang dumaan nang magawa na siyang malapitan ng mga ito. Dahan-dahang tinarak ng Bertudes ang kanyang sandata sa braso at dibdib ni Tandang Lauryo habang nagwiwika ng, Sampitin mo na ang lahat ng dasal na iyong alam, Ikran. Sinisigurado ko sa iyo ngayon, wala ng demonyong tutulong pa sa iyo para mapigilan ang nalalapit mong kamatayan. Pero huwag kang mag-alala. Kahit patay ka na, magagawa pa rin naming mapakinabangan ang iyong katawang lupa. Ito ang aming gagamiting armas para paslangin ang iyong asawa't anak. Sa puntong magawa na namin ang bagay na yan, doon ko palang masasabing nakabayad ka na sa iyong utang. Kasabay ng pagwika nito ay ang walang awa naman itong pagdiin ng kanyang sandata na halos manuot na sa laman ni Tandang Lauryo. Dahil sa mga pangyayari, wala na siyang nagawa kung hindi ang magsisisigaw dahil sa sakit na kanyang nadarama. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga inumpisahan ng mga Bertudes ang kanilang naisip na pahirap bago tuluyang paslangin ng pinunong gabunan. Ang una nilang ginawa noon ay ang lapain ang dapa-dapa nito at buhusan ng lupang simpino ng asin. Matapos nila itong gawin, mabilisan nilang pinatayo si Tandang Lauryo at pinalakad sa lupang merong nagsisitalasang mga damo. Paulit-ulit din siya noong pinagsasasaksak ng punyal na halos mapuno na ang kanyang buong katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, naging kalunos-lunos na ang sinapit ng pinunong gabunan at ng kanyang mga kasama. Kaya nagapi ang mga gabunang sumusukol sa Bertudes na nagtatanga ng sinumpang armas sa kadahilanang nakita nilang bihag na ang kanilang pinuno. Sinisindak din sila ng nilalang na yon na mabilisang ipapapatay si Tandang Lauryo kung hindi sila susunod sa kagustuhan nito. Habang patuloy na pinahihirapan ang pinunong gabunan, wala namang nagawa ang mga kasama nito kung hindi siya ay pagmasdan habang patuloy na umiiyak. Nalapatan na din sila noon ng mga sumpa kung kaya't inaasahan na nilang nalalapit na ang kanilang kamatayan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang wisyo ni Tandang Lauryo sa sigbin nang marinig niya itong nagsalita sa kanyang isipan. Dahan-dahan na ding nagbago ang kaanyuan nito na siyang nagagawa niyang masilayan sa kanyang pangitain. Lauryo, hindi ka maaaring mamatay sa lugar na to. Kung nais mong magapi ang iyong mga kalaban, makipag-isa ka sa akin. Magtulungan tayo para sa ikauunlad ng ating sarili. Pamunuan mo ko at magagawa mong mataglay ang kapangyarihang ni minsan sa buong buhay mo. Hindi mo aakalaing totoo. May mga kondisyon lang akong hihilingin sa'yo upang magkasundo tayo. Wika ng sigbin. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagmulat ng mga mata ni Tandang Lauryo at ang mabilisang pagkawala ng sakit na kanyang nadarama. Sa muling pagtarak sa kanyang katawan ng sundang, laking gulat na lamang ng Bertudes nang magawa itong mahawakan ni Tandang Lauryo. Ang labis na ikinagulat nila noon ay ang paghawak nito sa kanilang mga sandata na parabang naging manhid na ito sa sakit.
Maya-maya pa, bigla naman silang napatras sa kanilang kinatatayuan nang masipat nila ang kakaibang pagtitig ni Tandang Lauryo. Dahan-dahan na ding bumabalik sa orihinal na anyo nito ang kanyang wangis na siyang labis na nagpagulo sa mga bertudes. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumayo si Tandang Lauryo sa kanilang harapan at mabilisang hinigop ang kamandag na dumadaloy sa kanyang katawan sa pamamagitan ng paghawak lang dito. Kitang-kita ng dalawang bertudes noon ang paglitaw ng isang berdeng liwanag na nanggaling sa kamay ng pinunong gabunan. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang tumitig sa kanila si Tandang Lauryo habang dahan-dahang ngumingisi. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang bigla itong sumugod sa kinatatayuan ng dalawang bertudes at walang pag-aalangang dinakip ang isa sa mga ito. Ang nagawang mahawakan noon ni Tandang Lauryo ay ang pinunong bertudes na nagtatanga ng mutya ng bahaghari. Matapos niya itong mahawakan, pilit naman siya nitong pinagsasasapak upang magawa nitong makawala sa kanyang pagkakahawak. Maya-maya pa, bigla namang natigilan ang pinunong bertudes nang maramdaman niya ang dahan-dahang pagkawala ng kanyang diwa na para bang may kung anong bagay ang humihigop dito. Pagsilay niya sa kamay ni Tandang Lauryo, doon niya nakita ang esensya ng kanyang kaluluwa na patuloy na pumapasok sa berdeng liwanag na nasa palad nito. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ko! Bakit nagagamit mo ang aking bertud? Nagtatakang tanong ng bertudes. Huwag kang mag-alala. Kapaki-pakinabang ang iyong abilidad para sa akin. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan niyang pagyakap sa nilalang upang tapusin na ang bagay na kanyang nasimulan. Sa puntong yun, tuluyan na silang binalot ng berdeng liwanag at kasabay nito ang dahan-dahang pagkaagnas ng katawan ng bertudes. Segundo lamang noon ang dumaan nang maging kalansay na ang buo nitong katawan. Matapos itong gawin ni Tandang Lauryo, mabilisan naman niyang nilapitan ang kasama nitong bertudes upang higupin din ang tangan-tangan nitong abilidad. Hindi naman noon nagpatinag ang bertudes sa kadahilan ng malakas din ang tangan-tangan nitong sandata. Ilang beses niya noong hinataw ng kanyang armas si Tandang Lauryo, subalit sa kasamaang palad, hindi niya ito nagawang matamaan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga siyang nadakip ng pinunong gabunan sa pamamagitan ng paggamit nito ng isa sa mga abilidad ng mutya ng kuweba. Nang mahawakan na ni Tandang Lauryo ang bertudes, agad naman niyang inumpisahan ang paghigop sa kaluluwa nito. Matapos itong masilayan ng kanyang kalabang nagtatanga ng isang sinumpang armas, mabilisan naman siya nitong sinugod ng walang pag-aalinlangan. Nang masipat ito ni Tandang Lauryo, mabilisan naman niyang sinalag ang armas nito sa pamamagitan ng kanyang mga palad. Walang silbi ang iyong sandata kung dalawang demonyo ang nagsanib puwersa. Wika ni Tandang Lauryo habang patuloy na hinahawakan ang armas nito. Matapos niyang mabitawan ang mga katagang iyon, agad naman niyang kinuha ang armas ng bertudes at mabilisang binali sa harapan nito. Ipinakita niya din sa kanyang kalaban ang kanyang pamamaraan ng paghigop sa sumpang daladala ng sandatang kanyang nakuha. Matapos itong masilayan ng bertudes, wala na itong nagawa kung hindi ang mapaatras sa kanyang kinatatayuan. Matapos masilayan ni Tandang Lauryo ang labis na pagkasindak nito, agad naman niya itong hinawakan at mabilisang hinigop ang kaluluwa nitong tangan-tangan. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid,
Agad naman niyang nilapitan ang kanyang mga kasama na labis na naghihirap dahil sa kamandag na bumalot sa kanila. Upang mapagaling ang mga ito, ginamit ni Tandang Lauryo ang mga nakuha niyang kaluluwa nang sa gayoy magawa niya itong maipalit sa buhay ng kanyang mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang bumalik ang lakas ng mga ito na siyang mabilisan naman nilang ipinagpasalamat kay Tandang Lauryo. Maya-maya pa, napagpasyahan na din ang kanilang pangkat na magpatuloy sa kanilang paglalakbay upang makapagbigay ng tulong sa mga kasamahan nilang nangangailangan. Sa puntong yon, alam ni Tandang Lauryo na magagawa na niyang makipagsabayan sa iilang mga bertudes na merong hindi masukat na kakayahan. Hindi na din siya noon makapaghintay na makaharap si Aslog upang magawa na niyang mawakasan ang sigalot na kanilang kinakaharap. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, bigla namang napatanong ang isa sa kanyang mga gabunan nang hindi nito magawang masilayan ang sigbing palaging nakabuntot sa kanyang likuran. Tandang Lauryo, ang sigbi niyo ho, nasaan na? Nagtatakang tanong ng gabunan. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, tanging pagngiti lang naman ang kanyang nagawa habang sumasagot ng, Sa ngayon, hindi niyo na muna siya makikita. Magmula sa oras na ito, tuluyan na siyang nakipag-isa sa akin. Ngunit huwag kayong mag-alala at mabahala dahil hahanap ako ng paraan upang mabalik siya sa kanyang dating kaanyuan. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpaliwanag ni Tandang Lauryo sa mga pangyayaring naganap noong mga panahong sumailalim siya sa pagpapahirap ng mga bertudes. Matapos itong mailahad ni Tandang Lauryo, mas lalo pang nagnais ang kanyang mga gabunan na tapusin na ang digmaang yon. Sa puntong yon, tila ba mas lalo silang ginanahang makipaglaban sa kadahilan ng alam nilang ang kanilang pinuno ay merong potensyal na manalo sa digmaan, lalong-lalo na sa duelo kontra sa pinakapinuno ng mga bertudes.